Sino ba ang nanalo sa katatapos lang nating midterm election? Yung alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos o yung PDP laban ng mga Duterte o yung mga independent candidate? Okay? Sa ngayon, lahat naman nagkaroon po ng kinatawan sa naging bilangan. May nanalo na galing sa alyansa para sa pagbabago. May nanalo galing sa PDP laban. May nanalo ng mga independent at galing sa liberal. So parang naging balanse. Para sa akin dito, ang nanalo rito dahil naging maayos kahit papaano ang eleksyon ay ang mga Pilipino. Pero sa isang banda, pasintabi na po. Ang malungkot, parang kulang pa rin. Pasintabi na nga po muli. Ang kaalaman ng mga Pilipino voters or mga botanteng Pilipino kung sino ang karapat-dapat iboto. Pero ganun pa man, sinasabi ko, pasintabi na kasi nire-respeto ko po ang inyong desisyon. Tama man o mali ang inyong ginawa, pero dahil ako po ay political blogger at membro ng traditional media, sa aking personal na opinion at analysis, may pagkukulang pa. Hindi pa talaga tayo nakakapag-update o hindi pa talaga tayo natuto or natutunan natin ang tamang pagboto sa kandidato. Kasi lumalabas pa rin doon sa ibang kandidato, sa local at maging national candidate, na lang ibabaw pa rin ang kampihan, utang na loob, pagkakaibigan, at may pera laban sa wala. Yun po yung nakakalungkot. Kung kukumpara natin sa mga nagiging eleksyon sa malalaking mga bansa sa North at Central America o maging dito sa mga bansang kapitbahay natin tulad ng Japan at iba pa, malayo pa tayo. Kaya masakit man ang katotohanan, ang malalaking mga bansa at ang international community believe sa takbo ng eleksyon sa atin dahil medyo mabilis na ang resulta. Pero sa pagpili ng tamang kandidato, mukhang hindi pa sila sang-ayon. Nakikita na rin ang pagkukulang, pagkakamali sa tamang pagpili ng mga public servant at maglilingkod. Nakatingin pa rin po ang ating ibang botante sa personalidad, sa utang na loob, kaibigan at iba pa. Hindi sa kakayanan, hindi sa magandang plataforma. Kasi alam nyo, ang dami nang may mga kaso na kandidato nanalo pa. Ang dami ng mga kandidato na alam naman natin nagkakampihan lang. Mga kongreso, mga senado, o maging sa local position, pero ibinoto pa rin. Nanalo ulit. Nanalo pa rin. So yun po yung nakikita kong naging problema. Pero siyempre, baka hindi natin makaya ng pangmadali ang adjustment sa tamang pagpili. Kaya ganon. At aabot din tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi pag dumating na ang panahon na tayo talagang sanay na at marunong na pumili sa kakayanan, credential ng isang kandidato, magiging tamang direksyon ng buhay at uunlad. Pero sa nakatatapos lang pong eleksyon, nandun pa rin po ang kampihan at utang na loob at iba pang dahilan. Kaya sila'y nanalo at ibinoto. Wala po pagkaganon eh. Mapapatuloy ang pang-aabuso ng binibigyan pansamantala ng kapangyarihan dahil sila'y gumastos, sila'y dahil nanalo sa utang na loob, dahil sa kampihan. So yun eh. Pero kung nanalo isang kandidato dahil maganda ang plataforma, may sapat na kaalaman at kakayanan, mas proud tayong mga Pilipino. May pag-asa tayo na gagawin niya ang tapat na trabaho, iiwas sa korupsyon at pang-abuso kasi yung kanyang katalinuhan at kaalaman, yun ang kanyang magiging kasangkapan para sa re-eleksyon o sa darating na mga eleksyon. Sa ngayon, yung iba o baka majority, ang inaasahan pa rin kahit wala silang ginawa, sila'y sikat, sila'y maraming pera, sila'y may impluwensya,
sila pa rin ang mananalo sa susunod na eleksyon. Yun po ang dapat mawala na paniniwala. Mawawala lang yon kung ang botante, again, tayo mga botante ay matututo na. Sana po, dahan-dahan natin. Tuwing eleksyon, mag-update tayo. Tuwing eleksyon, mag-adjust tayo. Dahil ang hirap ng buhay at padaming na tao ay laging nandyan. Hindi po magagawa overnight o isang term na masolusyonan ang kahirapan ng Pilipino dahil kay bumoto sa pagiging utang na loob ang naging dahilan. Yung kakayanan at sapat na magagandang programa, hindi pa rin po dumulutang yan eh. Marami pong magagaling at magaganda ang plataforma na kandidato sa iba-ibang grupo, maging independent, hindi nagkaroon ng pagkakataon sa national position. Kasi nga, hindi pa sila kilala o walang kaukulang adjustment pang ginagawa ang mga botante. Ano po ang inyong masasabi dyan? Maging maingat sa pakikinig, pagbasa ng topic, huwag maging negatibo dahil kapiraso lang ang nadinig, huwag maging negatibo ang comment dahil hindi alam ang topic. Hindi po. Kailangan alamin para maging matalino. Paalala ko lang po, ang nakakabasa ng inyong mga comments at reaksyon, hindi ako lang. Kung hindi yung lahat ng nanonood at nakikinig, nakakabasa yan ng mga reaksyon. Alam nila ang may laman, nakinig, nakakaunawa, kaysa sa napadaan lang or nautusan lang. Ayun. Okay? So, umasa pa rin tayo na magiging positibo rin, mga mananalo pa rin, magtatagumpay pa rin. Katulad ko, ako'y proud na proud dito sa nakaraang eleksyon kahit pa paano. Kahit hindi nanalo ang lahat ng kandidato ko dahil meron akong apat lang ang aking naipanalong senador. Yung aking binutong party list, panalo rin. Yung binoto kong mayor, panalo rin. O, mga ganon. Ay, yung national sa Senado, 4 lang na ipanalo ko, kailangan 12. Okay lang yan. Yung aking pinili na iba pa, hindi pinagkalooban. Wala tayong magagawa. Pero yung aking pinili na 4, ako'y naniniwala na magagawa nila. Yung aking naipanalong 4 na senador, ayaw ko nang banggitin. Ako'y naniniwala magagawa nila ang kanilang kakayanan at ang aking paniniwalang meron sila na magandang plataforma para sa bayan. Sana isukli nila. Hindi ko na kailangan magpakilala pa. Isukli nila, gawin nila yung expectation ng taong bayang bumoto sa kanila sa kanilang kakayanan, katapatan bilang mga senador-elect. Sa susunod na 6 na taon. 6 na taon po ang senador. Kaya mahaba-habang pagbubunyi kung tagumpay sila. Mahaba-haba rin pagsisisi kung nagkamali ka. Ganon po yun eh. Please like Sige, huwag niyo kalimutan share and subscribe kung hindi pa sa ating mga channel.